Tatalakay naman ni Professor Antonio Contreras ang patungkol po sa isang viral video tungkol sa pamamahiya umano ng isang miyembro po ng LGBTQIA+ sa isang waiter sa Cebu. Alamin natin yan sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat. Naging mainit ang balita tungkol sa isang pangyayari sa isang restaurant sa Ayala, sa Cebu, na kung saan ang isang customer ay pinahiya di umano ang isang waiter. Ito ay naging viral sa internet, sa social media. Napag-alaman natin na ang customer ay isang miyembro ng LGBTQ community. At di umano siya ay tinawag na sir ng waiter. Napahiya sa sarili ang customer, kaya pinahiya din niya ang waiter. Naintindihan natin ang nararamdaman ng mga LGBTQ. Pinaglalaban natin ang karapatan ng mga yan sa kanilang mga kasarian, sa kanilang mga identity. At naintindihan natin na maaaring magalit nga naman kapag ikaw ay marami na ang ginugol mong panahon, itinayo mo na sarili mo, pinakita mo na sa iyong mga kapamilya at mga kamag-anak at mga kaibigan na nagbago na ang iyong gender identification at tatawagin kang sir. Ngunit hindi po yun dahilan na kung tinawag kang sir ng isang tao ay ipapahiya mo na agad ng katulad ng nangyari kung papaniwalaan natin ang napabalita. Sapagkat dapat naintindihan ng customer na hindi lahat ng tao, hindi pa lahat ng tao tanggap ang ganong klase ng sitwasyon. Pangalawa, maaaring yung iba hindi pa rin naintindihan na meron ng ganyang klase ng kaganapan ng isang taong biological male ay papalitan ng pagkakilala niya sa sarili niya para makilala din siya sa lipunan bilang isang babae na. So, napahiya sa nagpahiya din. So, hindi yun tama. Ang dapat sanang ginawa ng customer ay pinaliwanagan niya ng mabuti yung waiter. Pinaintindi na bagamat nakikita niya siguro na mukha pa rin lalaki yung customer, o baka alam niyang gano'n, naramdaman niya, ay gusto niya nang tawagin siyang ma'am. Yun po ang mas tama doon. Pero may isa pang layer ng pagpapahiya. Kasi merong 3 layer ng pagpapahiya dito eh. Yung napahiya ang customer sa feeling niya na tinawag siyang sir. Yung pinahiya niya yung waiter na tinawag siyang sir. Bagamat hindi siguro nung naintindihan o maaaring hindi niya tanggap ang sitwasyon kaya kailangang paliwanagan. Ngunit ang isa pang pagpapahiya, yung ginawa naman ng iba na nakita yung pangyayari, ibinalita sa social media, hinanap pa yung profile ng tao at kinuha yung picture para ipakita sa madla with the intent na ipahiya. Sapagkat alam mo naman tayo mga Pilipino, minsan may ganoon tayong klase ng paniniwala na ang pagpapahiya ay isang effective way of social control. The best way to control the behavior of people is ipahiya mo. Alam mo, ang tawag dyan ni James Scott, weapon of the weak eh. Pahiya mo, pagchismisan mo, siraan mo, para kung malaman niya baka magbago siya ng kanyang pag-uugali. Tama ba yun? Well, ako personally, ang punto de vista ko dyan, iwasan natin yung ganyan. Kung ako naandun, pagsasabihan ko yung tao. Pagsasabihan ko siya, hindi po tama yung ginagawa ninyo, mali po yan, ngunit hindi na ako mag-go to the extent na i-post pa sa social media. Sapagkat kung gusto nating baguhin ang pag-uugali ng tao, doon pa lang i-correct na natin. Pero kung ang purpose ay ipahiya rin siya, then nakasama ka na sa pagpapahiya. Yung customer, pinahiya niya yung waiter, ikaw naman, ang balak mo ipahiya yung customer. So, lahat na tayo nagpapahiyaan. Parang katulad din yan nung park serye. Di ba na pag nakakita ka na, alam mo naman, ano nyo yan sa social media, may mga nagre-report na kukuha ng picture ng mga coaching mali ang parking, etc. Dito sa Los Baños, minsan nakakita ko ng park serye na may mga kotse na nakapark doon sa harapan ng bangko na hindi naman talaga yon parking. Pero
minsan iisipin mo, alam mo ba yung tunay na kwento, bakit nag-park yung tao doon? Baka naman yun ay may nararamdaman, may pilay, wala naman doong for disabled or for PWD o nakasakla yung tao, di syempre ipapark niya doon at mag-withdraw lang siya sa bangko. At kaya nga nag-hazard. Bakit mo kinuna ng picture? Para lang ipahiya. Hindi ba? So, tama ba ito? Kung gusto mong palitan ng pag-uugali ng tao, sabihan mo ng maayos. Kung meron kang pagkakataon na mabago ang kanyang pag-iisip, the best way to do that is to talk to the person. Ngayon, kung awayin ka, ibang klase na yon. Pero kung hindi mo pa naman ina-attempt na kausapin na muna. Iwasan na muna natin yung pagpapahiya dahil hindi yan maganda. Hindi yan magandang asal. Yan lamang po aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.